Warrantless arrest. Utos po ito ng COMELEC sa pulisya at iba pang law enforcement agencies sa sinumang maaktuhang namimili ng boto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Isang araw bago ang eleksyon 2025, inaasahan na mas tatalamak pa ang vote buying ayon sa Commission on Elections. Kaya utos ng COMELEC sa pulisya at ibang law enforcement agents, ipatupad ang warrantless arrest sa sino mang maaaktuhang namimili ng boto. Maglalabas din ng COMELEC and Bank ngayon ng isang resolusyon na practically ay sinasabi natin mukhang hindi po tama yung nailabas na yan ng legal service. Sapagkat kaya po nakakapamayagpag ang pamimili ng boto, wala kasing nakikita ng mga aresto. Dahil nga siguro, dahil sa paniniwalang hindi sila pwede mag-aresto ng walang warrant of arrest. Hindi dapat ang isang naka-uniforme o isang miyembro ng ating pong law enforcement authorities kasi ang tawag po natin dyan, caught in flagrante delicto. Hindi bababa sa 500 ang natanggap na report ng COMELEC na vote buying sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 200 ang nabigyan na ng show cause order. Pinakahuling insidenteng nakarating sa COMELEC ang mahabang pila sa likod ng Quezon City Hall kahapon. Andiyan po sa may likod ng City Hall. Ang haba-haba ng pila kahapon pa po yan, itinawag na natin yan kahit po sa Philippine National Police at syempre po sa ating local COMELEC na kinakailangan mapuntahan kaagad dyan, ma-document kaagad at ma-issuehan. Alam din po namin ang pangalan na involved kung sino yung kandidato for congressman, yun na andyan. So wag po nilang sabihin na hindi namin alam. Nag-issue na rin ng show cause order ang COMELEC sa insidente sa Zamboanga City kung saan may 2 nasawi. May namatay na 2 habang pumipila. Ano yan, allowance lang ng watcher? Pinabulaan na naman ng COMELEC ang kumakalat na impormasyong hindi umano audited ang source code ng Automated Counting Machine o ACM dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report sa COMELEC website, maging sa kumakalat na mga peking resolusyon. Panawagan natin sa mga kababayan natin, tulungan nyo na lang po kami, idibang po natin yan sapagkat at stake po dito ang kredibilidad ng ating pong halala. Hindi pa nga tayo bumoboto, dinadaya na. Ipinakita na ng COMELEC ang National Canvassing Center sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakahanda na mga voting center kung saan boboto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte bukas. Boboto si Pangulong Marcos sa Social Hall ng Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Magbabantay roon ang mga pulis para tiyakin ang seguridad ng botohan. Ang bise naman sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City boboto. Mensahe naman ng Pangulo sa publiko, ang eleksyon ay pagkakataon para marinig ang boses ng bawat isa. Dapat gamitin anya ang karapatang bumoto at gampanan ang pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. Naghahanda na rin para sa eleksyon bukas ang ilang paaralan sa Metro Manila na magsisilbing voting center. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ilang oras na lamang ay eleksyon 2025 na, kaya naman puspusa na ang ginagawang paghahanda ng mga guro na magsisilbing electoral board sa mga eskwelahang magiging polling precinct bukas. Ilang eleksyon para paraphernalia ng COMELEC ang inihatid sa Silvestre Lazaro Elementary School sa Valenzuela. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ito ng mga pulis. Kanina nagsasagawa na ng final touches dito. Ikakabit na lang ang mga step-by-step guide at direksyon para di malito ang mga botante. Mahigit 10,000 ang registered voters sa polling precinct na ito. All systems go na po tayo. So bukas sabi ko sa kanila, sana as early as 3 a.m. nandito na sila, lalo na yung mag-duty sa PPP para hindi na rin sila mag-ahol. All set na rin para bukas ang Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Ito ang pang-4 na school na may pinakamataas na bilang ng rehistradong botante sa buong bansa na may kabuuang 39,120 registered voters. Sa ilang eskwelahan pa rin sa Quezon City, ilang botante ang maagang sinilip ang kanilang magiging voting precinct para bukas. Ay tinitignan po namin yung room number na. Kasi bukas po, marami ng tao po yan. Para po bukas, hindi na po kagul maghanap. Mahirap po maghanap pag maraming tao.
Pia, sa ngayon nakadeploy na ang mga tauhan ng Philippine National Police dito nga sa Commonwealth Elementary School. Kasama silang magbabantay para matiyak ang payapa at maayos na botohan dito bukas. At yan ang latest mula rito sa Commonwealth. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa Abra, na may kasaysayan ng karahasan tuwing eleksyon, binabantayan pa rin ang paglipanan ng mga private armed group at may napaulat ding umano'y pamimili ng boto. Mula sa Bangged Abra, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, andito ako ngayon sa Dangdangla Elementary School sa bayan ng Bangged. Ito po yung nasunog na eskwelahan noong Miyerkules na gagamitin bukas sa eleksyon. Ito pong kwarto na ito na nasunog, ito po dapat yung magiging standby area ng mga boboto. Pero tostado po ito, yung mga upuan bakal na lang yung natira. Dito po dapat boboto yung mga tao sa kabilang kwarto. Ito pong kwarto na ito yung voting center, voting precinct. Ito po ay hindi nasunog, pero sabi ng mga teacher, ayaw nilang isugal yung kaligtasan ng mga botante dahil yung kisame baka raw bumagsak. Buti na lang, Ivan, meron ditong 2 classroom na nakaligtas sa apoy. At yung isa doon, yung gagamitin na voting precinct tomorrow. Ito po yung kwarto na yon. Para po yan sa mahigit 900 botante dito sa barangay na ito sa bayan ng Bangged. Samantala, kahit po umiiral ang gun ban, may nahulihan ng mga barel dito sa Abra. At may na-aresto rin po na for vote selling ang Abra Police. Pinadapa ng mga pulis ang 12 lalaking nahulihan ng sandosenang baril sa barangay Laskig sa Pidigan, Abra kahapon. Naabutan sila ng mga pulis na nagtatalo sa kalsada. Isa sa tinitignang anggulo ng pulisya, posibleng private armed group ang mga ito. For one, yes, alarming. Pero at least sa awan ng Diyos nga, nahuli mga yan para lang makuha na natin at hindi pa magamit ng mga nasabing mga tao. Sa Bangged, may 2 inaresto dahil nagbenta raw ng boto. Naaktuhan silang may hawak na 5,000 piso at polyetos ng line-up ng isang partido. Yung mulagnak kami manggat kasla malasin ko nga ni bari sagbay gate di warehouse ni Luna. Makita ko nga pag nasa na di sagbay na kumulag ma'am. Bigyan lang di ma-identify ko nga may tsurak lang nga pamilyar kanyo ma'am. Leader ni DJ lagang ilang man. Sa titimawat. Ayon sa Abra Police, mula January 12, umpisa ng election period hanggang ngayong araw, 31 na ang naitatalang barilan sa Abra. 6 ang kumpirmadong election-related incident, 21 ang namatay, 8 ang kinasuhan, 35 baril ang nakukumpiska na. Isa ang Abra sa mga probinsyang may history ng madugong eleksyon, kaya mahigpit ang seguridad dito. Ang 500 pulis Abra na magbabantay sa eleksyon, dinagdagan pa ng 200 pulis. 5 pulis naman ang tatayong Special Electoral Board sa 4 na eskwelahan dahil may nag-back out ng mga teacher. Pero hindi naman daw dahil sa security concern. Ang ilang guro nalalayuan daw dahil may ilang polling center dito na 2 araw ang lakaran bago marating. Ang iba naman may personal na dahilan. Walang signal sa ilang lugar sa Abra kaya Starlink ang gagamiting pang-transmit ng boto bukas. Hanggang kaninang tanghali may 2 voting center pa ang hindi pa nakakabitan ng Starlink ayon sa Comelec Abra. Ivan, sa mga oras na ito ay kinakabit na ulit yung kuryente dito sa nasunog na eskwelahan. Bukas na madaling araw, ihahatid na rito yung mga ACM at iba pang election paraphernalia. Munang latest mula rito sa Bangged, Abra. Balik sa iyo, Ivan. Ingat ka. Maraming salamat, Jonathan Andal.